Exodo Kapitulo 30. At gagawa ka ng isang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan, na kahoy na akasiya iyong gagawin. Isang siko magkakaroon ang haba ni Yaon, at isang siko ang luwang ni Yaon, parisukat nga, at 2 siko magkakaroon ang taas ni Yaon, ang mga anyong sungay ni Yaon ay kaputol din. At iyong babalutin ng tag-anas na ginto ang ibabaw ni Yaon, at ang mga tagiliran ni Yaon sa palibot, at ang mga sungay ni Yaon, at igagawa mo ng isang cornice ang ginto sa palibot. At igagawa mo yaon ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng kornisa, sa dakong itaas ng 2 tagiliran iyong gagawin, at magiging suotan ng mga pangga upang mabuhat. At ang iyong gagawing mga pangga ay kahoy na akasiya, at iyong babalutin ng ginto. At iyong ilalagay sa harap ng tabing na nasa siping ng kaban ng patolto, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patolto, na aking pakikipagtagpuan sa iyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw ni Yaon ng kamangyan na mababangong espesya, tuwing umaga pagka kanyang inaayos ang mga ilawan, ay susunugan niya. At pagka sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa hapon, ay kanyang susunugan, na isang kamangyang palagi sa harap ng Panginoon, sa buong panahon ng inyong mga lahi. Huwag kayong maghahandog ng ibang kamangyan sa ibabaw ni Yaon, o ng handog na susunugan, o ng handog na hari naman, at huwag kayong magbubuhos ng inuming handog sa ibabaw ni Yaon. At si Aaron ay tatubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, minsan sa 1 taon, kanyang tatubusin sa sala na minsan sa 1 taon, ng dugo ng handog dahil sa kasalanan, sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan nga sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, "Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon, pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila pagka iyong binibilang sila. Ito ang kanilang ibibigay, bawat maraanan sa kanila na nanggabibilang, kalahati ng 1 siklo ayon sa siklo ng santuaryo, ang 1 siklo ay 2 panggera, kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nanggabibilang, mula sa 2 taong gulang na patanda, ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo, pagbibigay nila ng handog sa Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi, at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa." At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi, "Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso, upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig, upang sila'y huwag mamatay, o pagka sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa, upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay, at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi, sa buong panahon ng kanilang mga lahi." Bukod dito'y nagsalita ang Panginoon kay Moises, na sinasabi, "Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya, ng tag-anas na mira ay 500 siklo, at ng mabangong kanela ay kalahati nito, 250, at ng mabangong kalamo ay 250. At ng kasya, 500, ayon sa siklo ng santuaryo, at ng langis ng oliva ay 1 hin. At iyong gagawing banal na langis na pangpahid, isang pabangong kinathan ng ayon sa kathan ng manggagawa ng pabango, siyang ang magiging banal na langis na pangpahid. At iyong papahiran ni Yaon ang tabernakulo ng kapisanan, at ang kaban ng patolto. At ang dulang, at ang lahat ng mga kasangkapan ni Yaon, at ang kandelero at ang mga kasangkapan ni Yaon, at ang dambanang suuban. At ang dambana ng handog na susunugan sangpo ng lahat ng mga kasangkapan, at ang hugasan at ang tungtungan. At pakabanalan mo upang maging mga kabanal-banalan, lahat ng makahipos sa mga yao'y magiging banal. At iyong papahiran ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at iyong papagbabanalan sila, upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel, na iyong sasabihin,
Ito'y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha, banal nga at aariin ninyong banal. Sino mang kumatha ng gaya niyan, o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa, ay ihihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong espisya, estak, at onicha, at galbano, mabangong espisya na may tag-anas na kamangyan, na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamangyan, na isang pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango, na tinimplahan ng asin, na pulos at banal. At iyong didikdikan ang iba niya ng durog na durog at ilalagay mo sa harap ng kaban ng patoto, sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pakikipagtagpuan sa iyo, aariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamangyan na inyong gagawin, ayon sa pagkakatha niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo, aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan, upang amuyin ay ihihiwalay sa kanyang bayan.